Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya magpagamit po tayo, yung mga dating mga hindi nakikita, tayo ang umabot. Abutin natin. Sabi ko nga, hallelujah, pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, mga dagdag linggo-linggo, masaya na tayo for God's glory. Amen? Although na may itinakbo naman sa hospital kaninang madaling araw, 2:00, pero nakauwi na. Si Sherry May, kaya wala siya. Praise God. Bakit? Si Nick Mura, ang initial findings is acidic. Praise God. Kasi 5 hanggang 6 na beses daw siya magkape sa isang araw. 5 to 6. Nako, hindi yung mga diyan, nako po, hindi maganda yan, lalo 3 and 1, nako. Gayahin nyo si Joey, 1 in 3 siya. Hindi siya 3 in 1. Ayan. 1 in 3, hindi 3 in 1. 1 in 3 lang. Praise. Sa isang sachet, 3 tasa. Praise the Lord. Yan. Pero nire-review ko rin kasi yung nararamdaman niya, naramdaman ni Pastora yon, naramdaman ni Charmaine yon, naramdaman ko rin. Pero ako, ang prayer ko, matunaw, nilalaban ko, yung gallstone. Kasi yung nararamdaman na yon, ang hirap talaga, naku, napakahirap. Ba't parang may ugong, ayan, may bukas bang, may bukas bang mic dito? Check, praise. Yan na. Walang mic. Ayan, okay. Praise God. Ayan, bumalik ulit. Sa online, pwede bang mag-comment kayo kung oras na ayos naman bang sound? Yan. Praise God. Kaya, pinakamaganda talaga na kay Lord, decidido, porsigido, determinado. Praise God. Amen? Pati sa pagsagot, decidido, determinado, porsigido. Hello, amen. Praise God. Palakpakan mo nga si Lord. Dapat buhay. Hindi ka lang alive pag praise and worship. Dapat pati sa Word of God, alive na alive ka. Praise the Lord. Ibalik mo yung tamang response mo sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Amen? Ulitin ko lang, sabi ko nung last week, this year is a season of answered prayer. Do you believe that? Amen. Praise God. Kaya nga dapat maging masipag sa pananalangin. Ay a season of harvest. Di yata naniniwala yung iba doon. Bala kayo. A season of bonus. Amen. Praise the Lord. A season of reward. Amen. A season of miracle. Amen. Praise God. A season of favor. Amen. Ulitin ko, favor, hindi na para sa'yo, matatanggap mo pa. Praise the Lord. Glory to God. 2 Chronicles chapter 15 verse 7, but as for you, be strong and courageous, for your work will be rewarded. Be strong and courageous. Why? Your work will be rewarded. Kaya dapat magtrabaho ka kay Lord. Huwag lang magtrabaho ko rito sa mundong ibabaw na to. Dapat may ginagawa ka kay Lord. Amen? Praise God. At pinag-usapan natin yung 7 key tests. Although na 3 lang ang natalakay natin last week. 7 key tests before your breakthrough. May mga testing talagang dadaanan bago ka maka-breakthrough. Praise God. Kaya kung ikaw ay may mga dinadaanan, part yan para maka-breakthrough ka. Amen. You need to overcome it. Amen? Praise God. Ano yung number 1? Test of what? Patience. Praise God. Kaya nga sabi mo sa katabi, huwag mainip. Lakasan mo naman. God often tests your patience to see how well you can handle waiting for His timing. Learn to wait for His time. There is a time for everything. Ecclesiastes chapter 3. Amen? Kanta pa yan. In His time. In His time. Yan. He makes all things beautiful. In His time. Ano pa yan? Charismatic time. Praise God. Bagong panganak si Alan nun. Praise the Lord. Charismatic time pa to. Praise the Lord. Hallelujah. Glory God. Kaya, there is a time for everything. Kaya, huwag mainip.
Darating ang time mo, darating yung season mo, darating yung blessing mo. Praise God. It can be involved in waiting for relationship, for your career, breakthrough, personal breakthrough, whatever it is, whatever true. The thing is, the Word of God is true. Praise the Lord. Amen ba yun? Kaya nga, sabi ko doon, yung note ko doon, learning to trust His perfect timing is crucial before you can fully embrace the blessing. Kaya learn, have patience. Sabi ko nga, as a reminder, have patience. Why? All things are difficult before they become easy. Tandaan nyo yan. Magkaroon ng patience. Bakit? Lahat mahirap. Lahat mahirap. Bago magiging madali. Sa totoo lang, mahirap mag-diet. Pero pag nakasanayan mo na, dadali na yan. Lalo na pag nakita mo yung bunga. Mahirap mag-commit. Praise God. Pero pag nakasanayan mo na, dadali na yan. Magtrabaho, mahirap. Sa totoo lang. Hindi ako nahirapan. Bakit? Wala akong trabaho. Praise God. Pero later on, pag nakasanayan mo na, dadali. Ang mag-aral, hindi mahirap mag-aral. Praise God. Kaya hindi pa tapos ang klase, umuwi ka na. Pero darating ang oras, dadali yan. Lahat nagsisimula sa mahirap. But the thing is, just have patience. Kaya nga, my verse, Romans 8:25, ESV, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Praise the Lord. Amen? Learn to wait with patience. Darating ang time mo, ang season mo. At ito yung season na yun. Praise God. Naalala niyo yung kanta na ibinigay sa ABCI. Ito'y taon ng katapatan mo. Ito'y taon ng kabutihan mo. Baliktad yata, no? Baliktad. Ito'y taon ng kabutihan mo. Ito'y taon ng katapatan mo. At sa bawat pagsunod sa'yo, himala mo'y naroon. Salamat sa iyong pagmamahal. Chorus bong. Panginoon ng mga ani, Diyos na buhay, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga ani, noon, ngayon, at magpakailan paman, ang pag-ibig mo'y magpawalang hanggan. Binigay sa atin yan, dito sa church natin yan. Praise the Lord. Panginoon ng mga ani. May bridge yun. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos Ama. Hindi masyadong nasa mood ang aking boses. Praise the Lord. Kaya, that's why, be patient. Sometimes you have to go through the worst to get the best. Do you believe that? Praise the Lord. Pangalawa, test of faith. Bago breakthrough, may test of patience. Bago breakthrough, may test of faith. Nangyari yun kay Alan, di ba? Maging kay Sister Beth. Nangyari yun sa kadahilan ng praise God. Nalagpasan nila eh. Why? Because of faith. May test of faith talaga. Praise God. Faith is believing in what you can't see, and God will often test whether you truly trust Him, even when the path ahead seems uncertain. But still, you believe. Praise the Lord. Amen ba yun? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, how you respond to challenges that require faith shows God that you trust Him to guide you, even when the outcome isn't clear. Just trust God. Praise the Lord. Hello. Amen? Why? 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith, not by sight. Kaya pag naglalakad ka sa pananampalataya, hindi mo tinitignan yung mga hadlang na yan. Hindi mo nakikita yung mga ganyan, kundi lumalakad ka ng may pananampalataya sa Diyos. Praise the Lord. Amen?
Faith, sabi ko nga, faith is not belief without proof, but trust without reservation. That's faith. Praise the Lord. Hello, amen. Glory to God. Kaya, 1 Corinthians 2:5, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Praise the Lord. Amen ba? Number 3, inaano ko lang, kasi review lang, test of obedience. Before breakthrough, merong test of obedience. Before breakthrough. Ititignan mo, sumunod ka muna. Hindi pwedeng si Lord ang sumunod sa'yo. Ikaw, sumunod ka muna. Hallelujah. Amen ba? Sometimes God will ask you to do something that seems difficult, inconvenient, or against what you desire. May mga ganyan talaga. Medyo mahirap, hingin ng Lord. Mahirap, inconvenient, o kaya hindi yun ang gusto mo, pero susubukan ka eh. Susunod ka kaya. Pag sinunod mo, may mangyayari. The test of obedience challenges whether you will follow God's instruction even when it doesn't align with your plans. Susunod ka pa rin ba kahit wala yun sa plano mo? Susunod ka ba sa plano ng Diyos? Ang the best kasi, plano ng Diyos. Jeremiah 29:11, sa ulado nyo na yun, di ba? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to what? Alam mo, kaya nga, kung nagsisikap ka, tandaan mo, plano ng Diyos na pagpalain ka. Kailangan sundin mo yung plano niya. Amen ba? Praise the Lord. Kaya nga, the greatest test of life is obedience to God. That's the greatest test of life. Ang totoo na believer, mananampalataya, marunong sumunod. Kaya nga, don't just attend, be a disciple. Kaya dapat magpa-disciple ka. Simple lang ang meaning ng disipulo. Praise the Lord. Merong nag-guide sa'yo, tumututok sa'yo, nagtuturo sa'yo, nagtutuwid sa'yo, nagre-rebuke sa'yo pag mali ka. Praise the Lord. Nagpapaalala sa'yo pag nakakalimot ka. Praise God. Nagpipray din sa'yo. Praise the Lord. Amen ba yun? Kaya ano yung tatlo? Ano yung number 1? Test of? Sabi ng iba naman. Praise God. Number 4. Test of surrender. Number 4 is test of surrender. Praise God. Ang totoong nakatanggap ng kaligtasan ay yung taong nagsuko ng buhay sa Panginoon. Amen. Bakit? Si Jesus, sinuko niya ang buhay niya upang ikaw ay magkaroon, ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Hindi siya nagpakamatay sa krus. Suicide yun. Ibinigay niyang buhay niya, sinuko niya ang buhay niya para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inari niyang mahirap para tayo ay yumaman. Praise God. Inako niya ang ating kasalanan para tayo ay mapawalang sala. Isinuko niya buhay niya. Karapat dapat din lamang isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Kaya, idadaan ka ng Panginoon sa bawat isa sa atin. It's a test of surrender before you will experience breakthrough. Kaya sabi ng Job chapter 11 verse 13, CEB version, surrender your heart to God. Turn to Him in prayer. Anong isusuko mo kay Lord? Yung puso mo. The heart of the problem is your heart. I repeat, the heart of your problem is your heart. Liwanag, ano? Kasi yung pinakasentro talaga ng problema, yung puso mo. Praise the Lord. Hello, amen? Pinakamatinding sakit, yung sa puso. Sabi nung dalawa mong mata, ayaw kung makiisa sa'yo. Sabi niya, ako titingin sa kaliwa, ako sa kanan. Pag nagkaisa sila, gitna yun. Pero anuman ang debate ng ating mga parte ng katawan, pag sabi ng puso, bahala kayo magdebate, ako, hihinto ko na lang ang pintig ng puso. Patay siya.
Praise God. Mahalaga ang puso. Praise God. You need to surrender our heart to God. Amen? One of the hardest tests God gives is the test of surrender. Hindi madali. Sa totoo lang, hindi madali. Praise God. Kahit tanungin mo yung katabi mo, hindi madali. Lalo na yung isuko na gusto mo, ipipilit mo talaga kung gusto mo. Pero, praise God, hindi mo alam kasi ang Lord nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang dulo nun, kapahamakan mo. Di mo napapansin na minsan may mga na kung saan, bakit ba nangyaring gano'n? Pagkatapos, ba't ba nahuli? Bakit ba nga nito? Ang dami kasing adlang, daming gadlang. Yun pala, pag oras na naging mabilis ka, mapapahamak ka. Nasubukan nyo ba yun? Na minsan may mga hindrances, yun pala talagang, hallelujah. Ayaw mangyari ni Lord yun, dahil kapahamakan. Kaya you need to surrender even your plans, your goal unto God. Praise God. Surrender your ambition to God. Praise God. And God will give you a vision. Praise God. Or else, mag-trial and error ka lagi, paulit-ulit, walang magiging successful. Praise God. Kaya, you need to surrender everything to God. This involves letting go of control, releasing your grip on something important, and trusting God with the outcome. Ano yun? Bitawan mo yung dapat mong bitawan. Huwag mo nang pahirapan yung isipin pa yung releasing your grip. Bitawan mo yung dapat mong bitawan. Praise the Lord. Trusting God with the outcome, whether it's the relationship, career, personal goal, or whatever it is. Bitawan mo, ibigay mo kay Lord ang dapat mong ibigay. Pag siya ang namahala ng lahat ng bagay nun, dulo nun, tiyak katagumpayan. 100%. Praise the Lord. Kilala nating lahat si Joseph. Kilala niyo ba si Joseph? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Kita mo, yung ginawa sa kanya hindi maganda kasi kapatid niya mismo bang kapatid pa mismo. Pero ang dulo nun, hindi maganda yun. Biruin mo, nawa siya ng balon. Buti na lang yung isa nagtangka, iniangat siya. Tapos ibinenta. Yung pala, kaya pala siya iniahon para ibenta. Pinagkakitaan. Pagkatapos pinagbintangan, nagustuhan siya, yung nagkagusto sa kanya, inayawan niya. Kasi bakit? Hindi pwede. Forbidden love. Ang bihira. Nagustuhan siya ng amon niya. Tapos, siya pang ginawa ng kalokohan. Saan napunta? Kulungan. Pero, from prison to palace. Doon sa kulungan, nagkaroon siya, pambira. Sino mag-aakala nun na kinulong pero ang dulo, palasyo? Pambira. Number 2 in command. But the thing is, yung number 1, siya pa rin ang nagdidikte. Without your word, hindi mangyayari. Sino nagsabi nun? Yung pinakamataas, yung hari. Pambihira yan. Grabe. Amen? God may test your willingness to let go and allow Him to take the lead. Come on. I challenge you. Amen? True surrender shows that you trust God's plan more than your own. Kay suko mo yung dapat mo isuko. Give up mo yung dapat mo i-give up. Huwag mong ipilit. Ang tagal mo na pinipilit. Yung ginagawa mo, ilang taon na. O it can be decades na, dekada na. Decades na, decades. Hanggang sa nabulok na. Walang nangyayari. Come on. Surrender mo na kay Lord yan. Sabi mo nga sa katabi mo, sumuko ka na kasi kay Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag ipilit yung gusto. If you want to experience breakthrough, antay ka ng antay kay Lord. Si Lord, inaantay ka lang na magsuko. Praise the Lord. Hello. Amen. Praise God. Hallelujah. It can be, yung iba, sa pagkain, dapat isuko. Yung iba naman, kape. Meron pa. Alam niyo, yung iba naman, soft drinks. Hindi lahat ng nagsasabi, hindi na ako uminom ng soft drinks, ha? Pag may nakakakita.
Alam mo nang hindi maganda. Naku po, pambihira. Pambihira. Oh. Yan lang napakasimpleng bagay. Naku, huwag mong antayin na mapahamak ka bago ka Hello, amen? Praise God. Ano yung dapat na testing na dadaan? Ano yung number 1? Mambihira. Oh. Ano yung number 2? 3? 4? 5? Ito na. Test of what? Character. Test of what? Before breakthrough. Ito, sabi kaya nakikita mo, dumadaan ka ba doon sa testing ng patience? On the way ka sa breakthrough mo. Dumadaan ka ba sa test of faith? Na kung minsan hallelujah. Test of faith. Kami dumadaan dyan sa test of faith. Makikita mo na, praise God, ito na lang hawak ko. Pero magtitiwala pa rin ako. Bakit? At least may hawak ako. At least may hawak ako. Praise the Lord. Amen ba? Praise God. Nung sagana ka kasi, yung 100 baliwala, okay lang. Pero pag nandun ka sa WW, yung 5 piso, mahalaga. It's a test of faith. Tapos, test of what? Obedience. Kaya ka kasi, alam niyo, mahirap pagpalain ng Diyos ang isang matigas ng ulo. Hindi marunong sumunod. Praise God. Test of surrender. Ngayon, another test. Test of character. Ruth chapter 3, verse 10. The Lord bless you. Sabi niya, my daughter, he replied, this kindness is greater than which you showed earlier. You have not run after the younger man, whether rich or poor. Sino ito? Yung kinsman, redeemer. Sino yan? Pangalan niya ay, praise God, Boaz. Sino? Basahin mo na lang, Boaz. Hindi, pangit ang tunog. Boaz siya. Boaz siya. Sino to? Pag ipapastrack mo, siya ang napangasawa ni Ruth. Sino si Ruth? Tawa ng anak, manugang nino, ni Naomi. Naomi, Moabite woman to. Pero ang puso, naku, grabe, ayos na ayos. Namatay ang asawa, kasi lahat ng anak ni Naoming lalaki, patay lahat. Namatay ang asawa, pero si Ruth nanatili. Dalawang anak yun namatay, pero yung dalawang manugang, ay yung isa si Oprah. Hindi, si Orpah. Hindi Oprah. Bumigay bandang huli. Pero si Ruth nanatili. Nanatili. Praise God. Alam niya yung kanta rin ng church yan sa atin din yun. Mananatiling tapat, ika'y paglilingkuran, magpakailan paman. Alok ka ng alok ng matamis talagang. Sinabihan na kita ka. Ang kulit eh. Ang kulit eh. Ang kulit eh. Ang kulit talaga oh. Praise the Lord. Praise the Lord. Sisingit pa talaga yun. Praise the Lord. Ano ba yung kinukwento ko? Nawala tuloy. Praise. Nanatili si Ruth. Praise God. Pero, ang sabi sa kanya ng kanyang biyanan na si Naomi, sabi niya, wala ka na maasahan sa akin. Hindi na ako magkakaanak. Sige ka, hindi ka na magkakaasawa. Balo ka na eh. Hindi ka na magkakaasawa. Wala ka na asahan sa akin. Hindi na ako magkakaanak. At kung magkakaanak man ako, hindi ka na niya maantay. At kung hihintayin mo siya, hindi ka na niya papatulan. Pamihira yan, ganyan. Lahat ng discouragement binigay kay Ruth. Bumigay ba si Ruth? Hindi. Bakit? Si Ruth, rooted. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Amen. Pero, sumama, bumalik sa Bethlehem. Praise God. Hallelujah. Bumalik sa lugar ni Ruth. Ni Naomi. Ano ang nangyari? Meron palang kinsman redeemer doon. Yung lalaki matanda na. 52 na yata. O 53. Praise God. Malapit nang magka-ID.
Praise God. Hallelujah. Pero, pambihira. Kasi, sabi niya, this kindness is greater than what you showed earlier. You have not run after the younger men. Sabi nung matandang lalaki, hindi mo pinili, hindi ka naghanap ng mga batang lalaki. Whether rich or poor. Pambihira. Oh. Tapos verse 11, and now, my daughter, tanda na talaga. Ang tawag niya kay Ruth, anak na. Tanda na. Don't be afraid. Kaya pag matanda ka na, don't be afraid. I will do for you all you ask. Ang ganda naman yan. Oh. Ano? Gagawin ko sa iyo lahat ng hihingin mo. Gusto mo bang marinig yung mga ganyan? I will do for you all you ask. All the people of my town know that you are a woman of what? You are a woman of what? A noble character. A woman or a man of noble character deserve reward. If you are a noble, if you have that noble character, whether you are a man or a woman, you deserve a good reward. Praise God. Deserve mo na i-reward ka later. Be a man and woman of noble character. Praise the Lord. Amen ba? Kaya verse 12, although it is true that I am a guardian, redeemer of our family, there is another who is more closely related than I. Merong ibang pang kasing pwedeng mag-redeem eh. Kaya kinausap yun ni Boaz. Ay inayawan siya. Kasi sabi niya, pag i-redeem mo yung lupa, dapat pati yung manugang, yung asawa niya, ay pakakasalan mo rin. Inayawan. Kaya si Boaz ang nag-redeem. Praise the Lord. Amen? Praise God. Kaya don't be afraid. Praise the Lord. Magkakaroon ka, praise God, ng kapartner sa buhay. Praise the Lord. Glory to God. God often allows circumstances to test your character. Inaalaw talaga ng Lord yan. May mga dadaanan ka. Hindi naman lahat ng daanan maganda. Hindi lahat ng daanan sementado. Minsan may lubak-lubak. Amen? May rough road. Inaalaw ni Lord yan. Why? To test your character. Particularly in how you handle success. How you handle failure. How you handle adversity. Inaalaw niya yan. Praise the Lord. Amen ba? Kaya, may mga laban ka ba? Dapat mong isipin. Kaya nararanasan mo yan on the way ka sa breakthrough mo. Yes. Pwede bang palakpak kay Lord yan? Yeah, praise God. This test reveals your integrity, humility, and ability to remain grounded in your values. Praise God. Kaya tingnan mo pag may mga ganun laban, kita talaga yung karakter mo, yung integrity mo, yung humility mo, yung ability mo, na kung saan is still, Lord, hallelujah, you are God who is in control of everything. Praise God. God blesses those whose character can sustain the weight of the blessings He is about to give. Kaya, come on, have that noble character. Why? Makikita mo, at the end, you will be blessed. Yung dinadaanan natin ngayon, a test of patience, a test of faith, a test of obedience, a test of surrender, and a test of character. We are on the way to our breakthrough. Don't give up. How you respond in moments of pressure is key to unlocking greater favor. Wow! Praise God. Naintindihan ba natin yan? Although na very simple naman yan. Praise God. Amen? Kaya, tingnan mo, ayusin mo yung respond mo. Bakit? Hallelujah. Paano mo i-handle yan? You will unlock your greater favor. Praise God. Hallelujah. Amen ba yun? Praise God. O nga pala, nagsabi ako nung nakaraan, di ba? Nasabi ko, sige, tingnan natin. Praise God. Magpapatotoo, mag-uunahan tayo. Tingnan nyo, ang daming nagpatotoo ngayon. Praise God. Magpatotoo kayo after 3 days, after 3 weeks, after 3 months. Huwag niyo kalilimutan yan. After 3 years, praise the Lord. Hello, amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi, after 3 years, meron ka ng sariling bahay. Oh,
Praise God. Pwede yun eh, di ba? Pwede, di ba? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Si Sister Vilma, sila may bagong bahay. Ganda ng bahay nila, di gulong, pwedeng ilipat sa tabi ng SM. Praise the Lord. Glory to God. Hindi, makita nyo ang ganda ng bahay nila. Praise God. Hallelujah. Isasara ang Green Hills sa blessing ng bahay doon. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Oh. Ilan na? Ilan yung pag-uusapan natin? Oh. Number 6. Number 6. Test of what? Test of forgiveness. Oh. Inulit ko, pinag-uusapan natin before your breakthrough. Before your breakthrough, dadaanan mo tong testing na ito. Test of patience, test of faith, test of obedience, ano pa? Test of surrender, test of character. Number 6 is test of... Ba't parang mahina pagdating dito? Test of what? Ano yung number 6? Alam nyo, mahirap kasi pagpalain ang isang tao na punong-puno ng hinanakit sa buhay. Punong-puno ng galit sa buhay. Lahat tayo tinatamaan sa lahat ng pinag-usapan natin dito, including me. Including me. Nasubukan mo bang masaktan? Sa totoo lang, tanongin mo nga yung katabi, nasubukan mo bang masaktan? Nasubukan mo bang mabigo? Nasubukan mo bang maloko? O yung lokohin ka? Nasubukan mo bang dayain ka? Nasubukan mo bang manakawan ka? Nasubukan mo bang ma-scam ka? Nasubukan mo bang iwanan ka? Samantalang meron kayong meron kayong sumpaan na walang iwanan, suddenly, kumakanta pa, kung tayo'y magkakalayo. Praise the Lord. Masakit! Yung bang nagsisipag kang magbike hanggang Baguio, pagkatapos bibigay din pala. Pambir. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Colossians chapter 3 verse 13. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, anong kasunod? Forgiving is, as the Lord has forgiven you, so you also must. Listen, offenses are lifetime. That's why forgiveness are lifestyle. I repeat, offenses are lifetime. That's why forgiveness must be a lifestyle. Naintindihan ba yun? Kasi yung masaktan ka, lifetime yan habang buhay ka. May mga sakit kang manadaanan. Hindi man TB. Huwag naman. Hindi COVID. Ayan. Pero yung nasaktan ka, habang buhay ka doon. Praise God. Kahit matapang ka. Alam niyo ba, sa obserbasyon ko, maraming matatapang, matatampuhin. Matatapang, pero matatampuhin. Praise God. Hallelujah. May mga kakilala ba kayo na matatapang pero matatampuhin? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hey, alam mo, yung sakit. Pero, alam mo, hadlang pala yan eh. Sa breakthrough mo, pag hindi ka marunong magpatawad eh. Ulitin ko, lahat tayo tinatamaan dito, including me. Itong mga recently, last year.
Na kung saan, pag naaalala ko nga, praise God, lalo na ngayon. Alam niyo, matindi ang laban ko sa isip. Bakit? Sabi niyo, bakit? Kasi buong araw, kaming dalawa lang ni Pastora ang magkasama sa bahay. Praise God. Minsan maaalala ko na lang, dati may alaga kaming bata na ayoko nang maalalahanin yun. May iyak ako eh. Naiiyak talaga ako ng ganyan. No? Kasi yung pagbukas mo ng pinto, lalo itinuring mong totoong apo. May iyak ka talaga eh. May iyak ka eh. Kaya aakyat ako, si Pastora, ando siya sa baba. May iyak ka eh. Kaya aakyat ako, si Pastora, ando siya sa baba. Praise God. Alam na dis ang ginagawa. YouTube. Ako nandun din sa taas. Magbabasa. Mag-YouTube din. Pero yung matututunan ko. Pero kasama lagi, pag nag-YouTube ako bukod sa spiritual, nanonood din ako ng pampatawa ba? Naghanap ako talagang pampatawa. Ipapasa ko sa kanya. Meron akong pinanood nga kahapon ba yun o kanina na kung saan, kasi mag-ama yun eh. Kasama pa yung ina na kung saan mag-challenge yung tatay. Minsan may 1,000, minsan may 500. Paano magagawa? Isosolve yung ganyan. Kanina nakita ko, sabi niya, Papa, sabi niya, etong itlog na to, bibiyakin ko to, babasagin ko to. Sabi niya, madali lang yan. Nang walang hawak ng kamay ko. Ayun ang hindi pwedeng mangyari. Hindi, pwede, Papa. Hindi ako naniniwala. Sabi, sige. Naglabas ng 100. Sabi ng papa niya, ayan na naman, pag oras na hindi mo nabiyak, anong premyo ko? Sabi niya yung anak ng batang ganyan. Ganyan. Sabi niya, ito rin, 100 sa'yo. Sige, call. Sabi niya, kaya tinaas na niyang kamay. Tinaabangan nung tatay, yung itlogan dito, kung dadapo ba yung kamay. Sabi niya, sinusundan ng tatay yung kamay. Sabi niya, Papa, huwag ka mag-concentrate sa kamay ko. Mag-concentrate ka dyan. Baka mamaya sabihin mo, dayain kita. Dyan ka mag-concentrate, Papa. Nandito yun. Andito yung itlog. Nakapatong sa lamesa. Tapos nakatingin ng ganyan. Basag yung itlog. Hindi humawak hindi nahawakan yung ng kamay yung itlog. Basag. Di panalo siya. Kuha yung 200. Ang bihira. Grabe. Ganyan mga inaaloy ko sarili ko. Ganyan. Bakit? Minsan may papasok talaga sa isip ko eh. May papasok. Pag naisip ko na kung saan, praise God, month of June, nasa Negros kami. Buburahin ko yun, unti-unti. Praise God. Month of June, wala kami sa Negros. Punta kaming France. Better living. France Street. Praise the Lord. Kasi kailangan mo alawin ang sarili mo eh. Praise the Lord. Hello. Amen? Praise God. Kaya nga sa Matthew 6:12, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Dapat nating makita ito. Ito salita ng Diyos to. Hindi ito suggestion ng tao. Salita ng Diyos to. Ito panalangin to eh. Forgive us. Di ba nasa Our Father yan? Forgive us our debts as we also have forgiven our. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, katulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. Diba? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Tuloy mo, Joey. Sige. Anong sunod daw? Anong sunod kagad? Anong sunod? Praise God. So in short, forgive our debts as we also forgiven our debtors. In short, it is a must. Para mapatawad ka, matuto ka rin magpatawad. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. So it is a must. Ano man karami ang kasalanang ginawa sa'yo, 100% mas marami pa rin tayong kasalanang ginawa sa Diyos. Praise the Lord. Amen? Verse 13, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Verse 14, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Maliwanag yun.
For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Pag hindi mo sila pinatawad, hindi ka rin nila patatawarin. Gusto mo bang hindi mapatawad ng Diyos? Praise God. Kasi kung bilangan ng pag-uusapan, mas marami ka pa rin kasalanan. Mas marami pa rin tayong kasalanan kaysa yung pinakamaraming nagawang kasalanan sa atin. Ngayon pa lang, ikondisyon na natin ang ating puso at isipan. Lord, turuan natin ang ating sarili. Papatawarin ko siya, Panginoon. Papatawarin ko siya. Papatawarin ko siya. Papatawarin ko siya. Papatawarin ko. Sinaksak niya puso ko. Pero papatawarin ko siya, Lord. Habang nagsasalita ako ngayon, isipin mo na lahat. Ano yung pinakamasakit? Before God can bless you, He may test your heart through forgiveness. Are you willing to forgive those who have wronged you even when it's difficult? Walang sumagot. I repeat, are you willing to forgive those who have wronged you? Willing ka ba? Na patawarin yung gumawa ng mali o ng kasalanan sa iyo kahit mahirap. Amen. Kahit masakit. Amen. Kahit matindi. Isipin mo na ngayon, kapatid. Isipin mo na ngayon. Ako nag-iisip din Praise the Lord. Kasi, para dumating yung breakthrough mo. Praise God. Kasi hadlang yan Hadlang yan Praise the Lord. Amen? Amen. Alam niyo, kay Jester, walang halong biro yan. May alam, kasi pag hindi nagpatawad si Jester, siya rin. Kaya ano yung masasakit? Ang pinakamahirap sa lahat pala, yung nagbibilang ka, isa. Dalawa na lang. Dalawa. Isa na lang. Tatlo, kumuha ka ng manikat sa karayom. Pambira. Kuha ka ng manikat sa karayom. Pambira. Naku, pambira. Kasi minsan, sana makulam na lang ito. Di ba may mga ganyan? Bakit? Hindi pwede. Kaya ngayon, kailangan nating turuan ang ating sarili. Na, whether we like it or not. Lord, pinatawad mo nga kami. Hindi ka nagbilang sa amin Magpapatawad din kami. Praise God. Amen? Harboring resentment to a bitterness can block your blessings. Remember that. Praise God. Kaya, don't allow resentment. It will lead to bitterness and it will block your blessings. God may challenge you to let go of past hurts. Let it go. 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 Let it go ang gusto ko, hindi let it be. Praise the Lord. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi, let it go. Praise God. Let it go. Let go of past hurts. Praise God. Pati yung mga nasa online. Praise the Lord. May gagawin tayo. This test purifies your heart and prepares you to receive the fullness of His grace and love. Wow, praise God. Blessing will flow the moment you learn to forgive your, alam mo na. Amen? Mamaya, may sigurado tayong blessings. Dalawang bilao. Pakita siya. Praise God. This test purifies your heart and prepares you to receive the fullness of His grace and love. Amen ba? Amen. Pumikit nga ang bawat isa. Pikit. Sipin mo lang, ano yung pinakamasakit? Marami na nakasakit sa'yo. Sipin mo lang. The word of the Lord is, forgive. 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 The Holy Spirit is moving right now.
to each and every one of us. Even yung mga nasa online. Even yung mga nasa online. The word of the Lord today is forgive. 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 God has forgiven us. We need to forgive also. Praise God. Breakthrough is on the way. And no more hindrance the moment you release forgiveness. When? Now. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tanggal ang mga bara sa puso. Yes, Lord. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for forgiving us. And we release forgiveness also. Thank you, Jesus. Praise God. Dilat na. Praise the Lord. Hayaan mo na. Operahan ni Lord yung puso mo. Praise the Lord. Hayaan mo na. Ngayong araw na to, praise the Lord. Tanggal na. Ito yung spiritual angioplasty. Praise God. Amen? Praise the Lord. And last test. Test of resilience. Anong resilience sa Tagalog? Katatagan. Maging matatag. Magpakatatag ka. Bakit? Parating na ang breakthrough mo. Pero bago yun, magpatawad ka. Praise God. Amen ba? Patawad ka. Kahit nawalan ka ng cellphone. Na may notes ka doon. Sabi mo, lang ang walang ganti. Kahit nawala yung cellphone mo. Roger, ha? Hallelujah. Test of resilience. Isaiah 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Praise God. Sino yun? Those whose hope is in the Lord will renew their strength. Praise God. God, alam mo, the moment you release forgiveness, yung strength mo, i-renew ni Lord. You are like eagle. Alam niyo bang eagle? Tindi ng eagle, ha? Praise God. Isa sa kalaban ng eagle pala, uwak. Uwak. Ang uwak, babanatan siya sa likod, oh. Babanatan yung eagle sa likod. Ang gagawin ng eagle, hindi yan makikipaglaban. Anong gagawin ng eagle? Lilipad ng pataas, Pataas ng pataas ang gagawin niya. Kahit anong gawa, masakit ang ginagawa, yung tuka, kung ano nang pinagagawa ng uwak doon sa likod niya, gagawin niya, hindi niya papansinin yun. Tataas yung lipad niya. At habang nasa mataas siya, ang nangyayari doon sa uwak, manghihina hanggang sa makakabitaw, malalaglag, bagsak, patay. Ganun pala. Nakita ko rin sa kasi pag nag-search ako, sa YouTube, na-search ko yun, ganito pala ang laban. In short, hindi pala niya, ang dapat palang gawin, kung may mga tumitira sa'yo, nananakit sa'yo, gumagawa ng masama sa'yo, hindi yun ang papansinin mo, ang gagawin mo, magpakatatag ka. Soar high. Pambihira. Bakit? Kusang malalaglag yan. Kusang mawawala yan. Kusang bibitaw yan. Bakit? Diretso lang. Praise the Lord.
Amen? Ganun ang dapat gawin. Praise God. Matinding depensa yun. Praise the Lord. Amen? Praise God. Palakpakan mo nga si Lord. Praise God. Kaya, Ephesians chapter 6 verse 10, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be strong! Be strong! From now on, let's be strong. Our breakthrough is on the way. Favor is now on the way. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise God. Kaya test of patience, test of faith, test of obedience, test of surrender, test of character, test of forgiveness, and test of resilience. Pakatibay ka lang, magpakatatag ka. Praise God. Amen. Be strong in the Lord and in His mighty power. Oh, but as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Wow! Praise the Lord. Amen? Go often test your resilience by allowing obstacles. Kasi sa totoo lang, paano malalaman na matibay ka at matatag ka kung wala kang mga dinadaanan ng mga ano? Di ba? Praise God. Paano malalaman na malakas ka kung wala kang bubuhating mabigat? Praise God. Amen? Praise God. Oh, setbacks or hardships to come your way, this not to discourage you, but to build your strength in these moments. Praise God. Amen ba? Amen. Kaya yung mga bigat na yan, mga laban na yan, pampalaki lang ng muscle yan. Praise the Lord. Pampalakas yan, pampalaki ng muscle. Praise God. Kaya pag may laban yan, pinalalaki lang ni Lord yung muscle ko. Praise God. Pinalalakas lang niya ako. Praise the Lord. Pag oras na may test of financial, hindi. Kasi tinuturuan lang ako ni Lord kasi pahawakin na niya ako ng malaki. Kung mapagkakatiwalaan ba ako. Kaya may testing talaga sa finances Ang testing sa finances talaga, praise God, yung giving mo. Wala kang aanihin nang wala kang tanim. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Gusto mong lumaya talaga sa kahirapan, learn to give, maging tao ka. Tao is tithes and offering. Kasi yan talagang testing pagdating dyan Kaya kahit na meron ka naranasan na wala na, hindi mo pwedeng galawin yung para kay Lord. Bakit? Pinadadala niya bring. Hindi sinabing give. Hindi niya sasabing give pag hindi, bring. Bakit? Hindi sa iyo You need to bring your tithes and even your offerings unto God. It's a test of obedience. Praise God. Hello. Amen? God watches to see how you handle adversity. Kaya tinitingnan niya pala tayo. Inobserban na tayo whether you will give up or keep pressing forward. Amen. Praise the Lord. Hello. Amen? Amen. Meron akong libro na Failing Forward. Failing forward. Nag-fail ka, pero nag-move forward ka. Pambihira. Failing forward. Pambihira. Kung kailan ka nag-fail, saka ka naman umusad. Kaya, may mga failures sa buhay. Pero hindi yan magpapaatras sa'yo. Dapat magpapaabante sa'yo. Hello. Amen? Praise God. Resilience is needed to carry that weight of the blessing. Anong nakalagay dyan? Ayun. Dito na to carry the weight of the blessings ahead. And it shows that you're prepared for what God has in store. Praise the Lord. Amen? Kasi sa totoo lang, kung hindi ka malakas, hindi ka matibay, hindi mo kayang buhatin yung dapat buhatin. Praise God. Kaya, dapat matatag, matibay. Amen. Bakit? Kasi walang nagtagumpay ng hindi matatag, hindi matibay. Hindi ka magtatagumpay noon pag hindi ka matatag. Dapat matatag na, matibay pa. Andres Bonifacio, atapang atao, alaban ng gera, puto latenga, uwi abahay, apalo atatay. Praise God. Dapat matatag, matibay. Praise the Lord. Glory to God. Amen ba yun? Ano uli yung 7 tests? Ano yung number 1? Test of? Test of? Faith. Test of? Obedience. Test of? Surrender.
Test of? Test of? Test of? Praise God. Eto, hindi ka mamimili kung alin ang matutunan mo. Dapat eto lahat matutunan natin. Bakit? Magtatagumpay tayo. Makaka-breakthrough tayo. Ngayong taong ito. Ngayon ang panao, ngayon ang taon, ngayon ang taon, ngayon ang taon ng kaganapan. Praise the Lord. Glory to God. Amen? Praise God. Tumayo ang bawat isa. Tumayo ang bawat isa. Just close your eyes. Alin doon yung hirap ka? O kaya, baka mamaya, mamimili ka. Iwasan ko, aalisin mo yung forgiveness, Lord. O kaya, aalisin mo yung patience, Lord. Hindi. Dapat. Ask God, help me, Lord. Just pray to the Holy Spirit. Give me strength. Ang 7 testing na ito, ang problem forgiveness, hindi po pwede na hindi nalagpasan mo yun Kailangan talagang daanan Kahit anong sakit ng ginawa Hindi pwede Praise the Lord. Hallelujah. Karakter, hindi pwede Kailangan Praise God. Surrender. We need to surrender everything unto God. Kausapin mo ang Panginoon. Lord, desidido ako maka-breakthrough. Sabihin mo sa Kanya. Ang dinadaanan kong ito na test, Panginoon, willing po ako, Lord. Willing po ako, God. Willing po, Lord. Patawarin mo ako, Panginoon, minsan mainipin ako. Walang pasensya. Hot-tempered. Hindi marunong umunawa. Forgive me, Lord. Tell God. Tell God. Mabilis mag-react. Ito yung araw ng kalayaan. Ito yung araw na simula ng breakthrough mo. The moment you learn these 7 tests and you need to pass it, kailangan makapasa ka. Praise God. Oh, hallelujah. Just pray. Abang nakatayo, pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, God. Yes, God. If you feel like crying, just cry. Ilabas mo yan kay Lord. Ang mahalaga, maranasan mo siya. Mahalaga, makalaya ka. Mahalaga, maka-breakthrough ka. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, Yes, Lord. oh Yes, God, Lord. and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and
and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew the right spirit within me. Restoration is coming. The Lord is saying to each and every one of us that we need to go back to our first love. Pag naipasa natin itong 7 tests na to, breakthrough. Babalikan mo yung init ng pagmamahal mo sa Kanya, init ng paglilingkod mo sa Kanya, init ng pagsunod mo sa Kanya. Hallelujah at hallelujah. Abundance will come also. Thank you, Lord. Sabihin mo sa Panginoon, hallelujah. Yung nasa puso mo ngayon, palinis ka. Sabihin mo sa Kanya, Lord, babalik ako sa paglilingkod sa iyo. Babalik ako sa dati kong ginagawa. Babalik ako sa soul winning, sa discipleship making. Kasama ako sa magiging vision doer. Aabot ng mga kaluluwa. Maglilingkod sa iyo ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Tell God, you will be rewarded. You will be blessed. Hallelujah. You will experience breakthrough. Have that, hallelujah, patience, faith, obedience, surrender, character, forgiveness, and resilience. Thank you, Lord. Magmanifesto sa buhay namin, Panginoon. Salamat po. May bagong simulain, may bagong tagumpay, may bagong breakthrough ang bawat isa, Lord God. Salamat po, Amang Banal. Dakila ka, O Diyos. Napakabuti mo. Thank you, Lord. Pasalamatan mo si Lord. Come on,
pour out mo ang puso mo sa Kanya. Come on, pour out your love to Him. Express mo. Huwag mong i-ignore ang Kanyang salita. Hallelujah. Mag-response ng tama. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan, handog ka'y papuri sa'yo lamang, Jesus. English, a pure heart. A pure heart. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows heart. A heart that follows heart after thee. A pure heart. A pure heart. That's what I long. That's what I long for. A heart that follows heart. A heart that follows heart after thee. And a height that hides your word. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. The sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, a heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. The sweet aroma of worship that rises to your throne. Holy Spirit, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you for what you have done today, Lord. Salamat po sa kagaanan ng puso, sa kalinisan ng puso at isipan. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Breakthrough po kami. Hallelujah. Ang 7 test na ito, Panginoon, matutunan po namin, i-apply po namin. Pagpalain mong bawat isang nandito, pati yung mga nasa online, O Lord God. Ikaw ang maghari sa amin. Let that peace, O God, joy, Lord, shalom, 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 shalom in our hearts, Lord. Salamat po. Purihin ka. Dakilain ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Praise God. Lalaki sa lalaki, akapin mo. Babae sa babae, akapin mo. Sabi mo, hallelujah. Happy New You, Happy New You, Happy New You, Happy New You. Yan, praise the Lord. Glory to God. Glory to God. Sige, praise God. Sige, praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah.
O yung mga babae nandito, puntahan nyo rin yung nasa likod. Mga babae, puntahan nyo rin sila. Copy nyo rin dyan yung nasa likod. Yan, sige. Puntahan nyo yung mga nasa likod. Yan, praise God. Hallelujah. Sige. Praise God. Praise God. But sana yung mga nasa online, kung may mga kasama kayo, copy nyo rin. Yan. Praise God. God is a good God. Amen! Shout hallelujah! Yan na ba ang pinakamalakas nyo? Pinakamatindi nyo? The best. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Praise God. God bless everyone. Di pa tayo tapos.